pakialamero po itong vice cam. Yan ang ipaliwanag ninyo. Kayo dapat nagpaliwanag. Saan kayo kumuha? Kung nakakuha kayo ng ganito na hindi blanco, sinong nagbigay sa inyo? At yun din ba'y pirmado? Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Yung fake news ng Malacanang, wala daw pong blanco, yan po, blanco lahat. Bilyon-bilyong piso, blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi, na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun, 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco, itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang ibang pwedeng pagmulan yan. So, nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco, nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, nakatelevise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagkaproblema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Ibig sabihin dun po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado.
Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget. Nagagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema, pakialamero po itong Vice-Cam. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado? Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata naganap yung Vice-Cam na yan, at yan dapat titingnan lang. Yung mga ire-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng Vice-Cam. Subalit nung dumaan sa Vice-Cam, nitong December 11, 2024, nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging unconstitutional ng 2025 budget. Sapagkat hindi na po ito yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's Budget Message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. At lalong hindi na rin po ito ang linalaman at pagkukuhaan ng pondo na naayon sa tinatawag nating budget expenditures and sources of funding. Bawal po ito, unconstitutional po itong ginawa ng Vice-Cam. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera niyo po ito eh. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po yung nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung Vice-Cam report. Itong Vice-Cam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag pong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito, ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan muna yung tariff, yung revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blankong cheque ang mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Huwag ko kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa iyo blanco. Yan po, blanco. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. Mayroong lower chamber, may upper chamber. Nakialam po itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan.
kay Laila Pag. Sino po yung tinutukoy nyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Laila Pag. Meron pong fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam, sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report, tapos na po. Hindi pa pwedeng itanggi ito, pirmado eh. At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid O nga bang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat diyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila eh. Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. However, yung Senado maaring mag-approve o kaya makipag-usap sa kanila, mag-disapprove o kaya mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng Bicameral Conference Committee. Subalit, blanco. Comes now the most difficult question. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan, sapagkat malinaw sa ating saligang batas, all appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang batas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito eh. Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung Vice-Cam, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad, na to effect corrections lamang of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling, halimbawa. O kaya yung mga grammatical, mali po yung English. O kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee final report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ayan o, blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi tingnan ninyo, blanco. Pag blanco,
Paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Itong mga blankong to, merong isang grupo na nagpuno ng mga halaga nito. Sino yun? At kung sino man kayo, wala kayong authority. Bawal yan. Whether yung nagpuno nito ay nagmumula din sa subcommittee, kung may subcommittee ang Vice-Cam, o dili kaya sa executive department, baka may nakatagong fourth chamber dyan, na sila ang pupuno ng mga halagang ito. Kaya importanteng nalalaman ho ninyo ito bago po matuluyang ilihis ng gobyerno ang kanilang naratibo. Ang naratibo po, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Importante po ito at sabi ko nga ho kanina, lahat po dapat ay recorded. May record po, ito na nga po yung record, pinapakita ko sa inyo. Sapagkat itong papel na ito is not an innocent piece of paper or document. Ito po'y may evidentiary value. Ano po yung evidentiary value nito? Unang-una, blanco, paglabag sa ating saligang batas. Pangatlo, yung mga pumirma po rito, it's a clear abandonment of a sacred constitutional mandate, of a sacred constitutional duty na bantayan ang kaban ng bayan at kahit isang sentimo ay hindi dapat masayang. Yan ang value ng dokumentong ito. Hindi po ito innocent piece of paper. Yan ang kainaman din naman sa gobyerno. Napakarami po kasing kopya nito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang manloloko ng sambayan ng Pilipino. Naakala mo, walang lalabas na dokumento na magpapakita ng kalokohan ninyo. Kay Elaine Banares, where is the credibility of our senators and congressmen who signed? Yun po, isingilin ninyo sila. Sapagkat sabi ko nga this is a clear act of abandonment of a constitutional duty, of a sacred constitutional mandate, nabantayan ang kaban ng ating Pilipino at kahit isang sentimo ay dapat walang nasasayang, walang nauuwi sa korupsyon. Korupsyon na naman po ito eh. Kahit ano pang tingin mo rito, baliktarin mo man yung papel, blanco pa rin ho eh. Itaktak mo man, blanco pa rin ho eh. Ito ay malinaw na korupsyon. Ito'y dapat panagutan ng kung sino man ang nakialam dito. Kung hindi ang Vice-Cam, sino ang nagpuno ng mga halagang ito? Linoloko po tayo. At bukod dyan, ma-segue ko lang. Ang PhilHealth binigyan po ng zero budget for this year. Zero. Walang binigay na pondo. Samantalang, meron pong branding campaign ng Department of Tourism. Department of Tourism, may branding campaign. Yung position po nila kung paano ma-market ang Pilipinas bilang puntahan ng mga turista. Binigyan po agad-agad ng 500 million pesos ng Malacanang ni Bongbong Marcos. Inuna mo pa yung branding ng turismo kesa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ulitin ko yung tanong ko, anong klaseng puso meron kayo? Anong klaseng prioridad meron kayo? Inuna nyo pa yung pondo ng advertising, ng branding ng Department of Tourism, 500 million, samantalang ang PhilHealth, zero. And then, alam naman din ninyo kahapon, binanggit ko na ho sa ating mga kasama na miyembro po at naging miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Naglabas po ang inyong respective finance department or finance offices na hindi po muna mapoproseso yung inyong mga pensyon, yung mga payout. Hold daw po muna dahil kulang pa ng documentation diyan nagmumula sa Department of Budget and Management. Yan po. Kaya talagang dapat tayong magduda lahat. After watching this video, mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. May problema po tayo sa pananalapi. May problema po tayo sa gobyerno. At tanggapin na po natin. Kaya yung mga gagawa ng pagkilos sa nalalapit na araw, pag-isipan po ninyo yung inyong isinisigaw at inyong magiging advokasya. Ito po ang laban nyo. Kung ang puso nyo ay para sa Pilipino, ito po labanan ninyo. Mga kawatan talaga. Maawa kayo, walang makain ng taong bayan. Tama yon, Chino Mirabueno, wala talagang makain ng sambayan ng Pilipino. Samantalang sila'y nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Kay Nosric D.
mga mambubudol at mga swindler, mga nakaupo ngayon, kay Lethal Raven, bawat sentimo binibilang. Kaya nga sa presentation nila sa budget hearings ay kasama sa calculation yung mga sentimo. Tama, Lethal Raven, bawat sentimo. Ayan. Nasaan yung halaga? Tama si Lethal Raven, bawat sentimo binibilang. Paano mo bilangin ito? Paano ka nauwi sa 6.32 trillion pesos budget? Blanco. At kung sakasakali yung nakuha mong ganito, may laman, saan galing yun? Ipaliwanag ninyo. Ito yung hinihingi ng hakbang ng maisog. Transparency and accountability. We are making you now account for passing an unconstitutional budget based on a final bicameral conference committee report that are full of blanks. Panay blanco po ito. Hindi po maliit na pera ito. Ang lalaking pera po nito. Kaya dapat po, kumilos tayo, mag-ingay tayo. Si Bonbon, inuuto ang Pilipino, tama. Pero gising na po ang mamamayang Pilipino. At ako ho, ay nagiging instrumento lamang upang padaliin sana yung mga malalalim na usapin na dapat ho nating balangkasin. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin ngayong hapon dahil napakahalaga po nito. Napakahalaga po nito. Importante po ito. Basahin ko lang po si Rosalinda Ayad, mga pumirma sa blank document ng budget 2025 bitayin sa ibang bansa binibitay o sila ang nagpakamatay, obvious na ginawa nila gutom sa bagong Pinas ng mga bangag republic. Kay AV Maniquez, Attorney Vic, dumaan kanila senator at iba pang senador na maraming blanco sa became, pwede silang mag-testify na blanco nga ang maraming item sa BICAM report. Maaari po, kung dito natin malalaman kung nasaan ang puso nila. Kung sila ba'y nasa panig ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang si Pangulong Duterte na retirado na at nagsilbi na ng marangal sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino, hindi lang din ang katulad ng maisog na Congressman Sid Ungab ang nagsasalita. Dapat lahat nang nakaalam nito, yung mga mambabatas, magsalita kayo. We can only surmise now na kaya na-delay yung printing ng GAA kasi nga panay blanco, minamasahe pa yung figure. Meron pang isang tanong, so ano pinirmahan nung December 30? Ano yun, pakitan tao lang?